At yun na nga for today's video. Eto, nakakabili tayo ng bagong aquarium. Yan sa kasamahan din natin sa trabaho. Yan si Julius, yung may-ari ng aquarium na gagawin natin. Siya na rin na mag-setup dahil siya mahusay na mag-setup ng ganyang klase ng mga aquarium. Wow! Nakita niyo sa huli kung gaano katindi at gaano kalapit yan mag-setup ng aquarium. Panoorin nyo. Dito una, nilalagyan niya muna ng mga bato-bato yan. Yan ang unang first setup. Tinuturuan niya kami kung paano yan linisin. Ganyan ang unang gagawin. Setup muna ng mga bato-bato. Yan, lalagyan niya yung mga bato na yan. Napakawarte niya, pasuwalad tayo para mabilis. Yan na. Tapos sumunod niyan, nilagyan niya na ng mga halaman. Nilagyan yung mga halaman yan. Tapos tubig na. Yes, forward natin yung kanina, nilagyan niya yung mga halaman. Tapos yan, nilagyan niya mga tubig-tubig na ano, yung mga, ang tubig niya is yung binabad ng ilang linggo, ilang araw. Hindi pinatining sa timba. Yan, tapos ganyan pa lang ang setup yan, ganyan ang pagkaka-anong sa sponge para hindi masira yung kanyang pagkaka-setup. Wow! Yan, nagagamitan ng sponge para hindi magulo o mabuhagdag yung lagyan yung mga buhangin sa ilalim kanina. Tayo nanonood lang tayo, wala man tayong alam. Okay, ano lang tayo meron. Maya malalaman natin kung gaano yan kaganda pag natapos na yan gawin. Tubig pa yan, tubig lang muna. Ngayon ko nalaman na hindi pala ganun kadali mag-setup ng mga ganitong klase ng aquarium. Kailangan talaga ay matyaga ka. Dapat ay meron kang pagka-creative. Kasi kailangan mapaganda mo eh. Gagamitin mo yung pagka-creative mo. Kung ano klaseng design, paano mo gagawin, paano setup. Dapat talaga may experience ka rin. Hindi basta pwede ka magawa ng basta-basta aquarium lang pero hindi ka mag-i-enjoy pagka hindi ganun kaganda. Ayan, nag-umpisa na rin tayo tumulong. Ako na nagpuno. Pinunan ko na ng tubig. Para sa susunod, si Julius, siya na ang bahalang kung ano pa man yung ilalagay niya. Lalagyan pa ng mga accessories na kailangan dyan. Yan, tinulong ko na. Wow! At maya, yan. Nakita na natin ang resulta. At ito na nga, malapit-lapit na ito sa finishing stage. Nilalagyan na ni Julius ng mga ilaw at iba pang mga accessories. Mga filter yan, mga filter na rin nilalagyan dyan. Kailangan din pala ng filter yan. Yun, umilaw na oh. Ang ganda. Hindi pa yung finish malapit na sa finish. Yan na pag na-finishan. Sinubukan ko lagyan pa ng isang filter kung okay, pero tatanggalin ko rin yan kasi hindi ko nagustuhan. Yan. Pati ilaw, dinagdagan pa ng pangpaganda pang ilaw yan. Malapit-lapit na. Sunod yan yung mga isda na yan. Unti-unti niya nang siniset up din yung mga isda. Hindi din pala basta-basta maglagay ng isda niyan. May tinatawag silang pagka basta mo nilagay yung water shock. Hindi pala pwede ma-water shock ang mga isda. Kailangan ibabad mo muna sa ibabaw. May clear na tupperware. Tapos ibababad na ilang minuto para yung klima ng tubig ma-absorb ng katawan ng isda o masanay sila. Hindi sila basta-basta mabibigla. Yan, katulad yan sa kanya na pinakawalan yun ng unti-unti. Yun. Ayun na. Tawa na yung mga isda. At nandito na tayo sa pangwakas. Nililinis niya na yung mga parte na ginawa niya. Kinikiller na rin niya yung salamin na para talagang malinis at makinis. Napakahusay gumawa ng tao na to ng mga ganitong setup ng aquarium. Buhay niya na talaga ang ganitong klase ng mga pag-setup. Ayan ang final result. Napakaganda. Ang ganda-ganda. Nakaka-relax, nakaka-amis, nakakatuwa.
Salamat nga pala kay Julius sa paggawa nito. Thanks for watching. Hanggang sa susunod pang mga video.